kamati. May planting kamati. Dapat mabalalim. Continuously. Ayan. Nagtanim tayo ng kamat. Tomato ba to? Kamatis. Hindi pantay. Pag nagtanim ng seeds ng kamatis, yan. Kamatis na siya. Ilan? Dapat yan, magpa-planting kamatis. Dami na, di ba? Mga ilang puno na natanim natin. Itong lupa guys, nilalagyan na to ng vitamins. Mabilis tumubo na yung kamatis. Next month, mamumunga na siya. O diba? Ang ganda na tingnan. Ito be. Continue. Dito. Ilang months to bago mamunga? Depende din kasi kung ganito naman, isang buwan lang mamumunga na siya. 1 month na. Kung kanina nakatataas, pero kung maliit pa, 2 buwan, 3 buwan. Ano po?
Kahit hindi na pwede gamitan ng itak mo. Hindi na, malambot na yan. Ano to? Ginagamitan ng ano? Ah, traktor. Yan, nasa itak. Ako na mag-itak. Ano mo talaga yung butas. Namali. Mabitamins na itong mga lupa nito. Okay guys, tapos na. Ano sa atin? Matik na yan. Hindi makukuha talaga. Nakabilis na ang tubo. Kaya ito tayo. Hindi na gusto mamatay. Yung cameraman ko napapagod na. Kamerang woman. Bumili kasi kayo ng hawakan ng cellphone. Meron? Ikan mo ng ano kung ano na ang nangyari. Kasi hinihinta nila, nag-upload ako every 4 days eh. Ako hindi na ako nag-post sa page ay kasi nagpo-post yung si Umar eh. Pareho na kami. Ang dami naman yan like eh. Maraming ano sa page ay group, maraming naglalaro. Kaya lang yung iba, mga ano din, bibintahan ka ng mga. Ayan yung mga gulay na pitsay. Go-grow na yan. Kaya maliit pa kasi yan sila eh. Tapos, pag lumaki na yan, ito na yung pag malaki na siya. Ha? Kasi ano, monthly, ay tuwing first grade, second grading, ganun, may mga ano na sila. Wala. Patay na kayo. Yan, nagtatanim ng pitsay. Pwede yung dyan pa, maliit. Yung Yung dyan, maliit yun. sino kukuha doon? Sige, yung bilisan mo nga nabili. Kung ka BM saglit. Ano ko na? Tansyahin mo lang ito. Ikaw, Ba't magbibili
paghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking paghahawakan. Pangako niyo'y aking paghahawakan. Pangako niyo'y aking Rinig ko si Dukong Bernard sa ating operator. Panginoong Diyos, na kapangyarihan sa lahat, sa iyo po, sa gabi po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kadakilan, at sa inyo po bilang aming Diyos na banal. Panginoon, maraming salamat po muli sa chance na ito, Panginoon, na kami po ay inyong pinagsama-sama, Panginoon, upang sa inyo po makapagbigay ng papuri at muli makatanggap, Panginoon, ng inyong mga salita na magbibigay po sa amin, Panginoon, ng kalakasan at kalaguan sa amin pong mga pananampalataya. Salamat po sa tahanang ito muli, na sa gabing ito ay inyo pong ginamit, Panginoon, upang maisagatuparan, Panginoon, ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Sa tahanan po ni na Sister Marisa at ni Brother Ronnie, salamat po na patuloy niyo po itong i-bless, Panginoon, upang maging patuloy na daluyan ng pagpapala, Panginoon, hindi lamang po sa lugar na ito, ba sa iba't ibang dabo pa po ng lugar sa Tumana, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inihanda niyo pong tagapagsalita po namin sa gabing ito, sa buhay po ng aming assistant pastor na si Pastor Bertie. Salamat po na ang kanyang buhay patuloy niyo pong gagawing daluyan ng pagpapala sa bawat mga tao dahil dito naninirahan sa Tumana, na ang kanyang buhay ay patuloy niyong gagamitin na maging daluyan ng pagpapala spiritual, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, maging ang kanyang may bahay na si Chat at kanilang anak. Lord, patuloy nawa na kayo po ang kumilos sa kanila at kung ano man po, Panginoon, ang mga work ni Satan na nagnanais na sila hadlangan upang kayo pa ay mapaglangkuran sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Salamat po na ito po ay inyong itataboy, Panginoon. Ganyan din po sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po sa bawat kaluluwa na narito ngayon na naglulungin na makatanggap ng pagpapala espiritual. Lord, salamat po ng inyong banal na Espiritu Santo ang siyang mangungunak, mag-ahari sa amin, sa aming pakikinig. Salamat po muli, kung namin sa magdalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Uy, buo tayo. Hindi. Hindi buo. May kulang. Nag-iisa ka lang, ha? Isa ka lang. Kami dalawa kasi hinihika na. Matakbo. Nais ko po na magbuklat po tayo sa ating pong Biblia. Sa aklat po ng Genesis chapter 22. Genesis chapter 2 at 22. Genesis chapter 22 verse verse 6 hanggang verse 19. Chapter 22 ng Genesis, verse 6 hanggang 19. Pabasa po.
Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag na Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy, panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Verse 13. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Verse 15. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Verse 18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Last verse, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Amen. So ito po yung ating Bible study na ang nabasa ni Sister Arlene sa Genesis chapter 22 verse 6 hanggang 19 ay yung pamagat nga po na test. Iba po, actually, ang test ay may purpose. But yung temptation, mayroon din pong siyang tinatawag na bunga, result. What is the result of test and what is the result of temptation? So, alam natin na ang test o sa madaling salita is trials o sa Tagalog, pagsubok ay mayroong pong layunin kung bakit tayo ay tumanggap ng trials o sinubukan. Sabi ng Biblia, hindi po kayo binibigyan o hindi tayo bibigyan ng pagsusulit o pagsubok ng Diyos na hindi natin makakaya kapag dahil alam ng Diyos na ang pagsubok na ibibigay niya sa atin ay kaya natin. Dahil ang Diyos hindi tayo bibigyan nito kung wala pong layunin siya na maganda. So, ihalimbawa na lang natin sa ating mga estudyante, lalong-lalo na ngayon, no? Tayo ngayon ay nagsasagot din ng module. So, ang purpose, bakit po tayo ay nag-i-exam bilang mga estudyante, para po ang mga natutunan natin sa ating teachers ay makita kung ito ay nakuha natin. Tama po ba? At kapag ito po ay nakuha natin, naipasa itong exam na ito or sinasabing pagsusulit, which is sa ating text ngayon na pamagat is pagsubok, trials or test, is doon po na makukuha o matatanggap natin yung reward. Amen. It is benefit for us to receive tests or to experience a trials. Because ang magbe-benefit dito ay hindi ang Diyos, hindi ang teacher, kundi ang estudyante, lalong-lalo na tayo na nakatanggap nito. At ikaw naman natin yung temptation. Ang temptation po ay hindi ito bigay ng Diyos o gawa ng Diyos para po tayo ay bumagsak.
Tandaan niyo po, temptation po ay para ikaw ay bumagsak. Hindi ka iangat. Wasakin ka, ipahamak ka, sirain ka. Ang purpose ng temptation. At sino po ang may gawa nito? Hindi tao, hindi Diyos, kundi si Satanas. Kaya naman po, kailangan po nating madistinguish kung ito po ba ay test or temptation. Gaya ng ginawa ni Satanas kay Jesus Christ. Parang po bang test, sinusubukan ni Satanas na si Jesus Christ ay anak siya ng Diyos kung siya'y makapangyarihan. Kung kaya niyang malagpasan yung test, pero hindi test yun. Yun ay temptation. Tayo din, akala natin ito ay pagsubok lang ito. No, hindi pagsubok ito. Ito ay tukso. Para ano? Para bumagsak ka. Para panghinaan ka. Para mawasak ka. Pahiwalay, mapalayo ka sa Diyos. Kaya napakalaga po natin na malaman, ito ba ay mula sa Diyos na ipinahintulot sa akin para makita ko, malaman ko kung ano ang plano sa akin ng Diyos? Or, ito ay tukso ni Satanas para ako ay mapalayo sa Diyos, panghinaan, at higit sa lahat, mapahamak ang aking buhay. So, ginamit na halimbawa si Abraham. Kaya puntahan natin yung buhay, istorya ni Abraham. Sino si Abraham? Nakakakilala kay Abraham. Father of faith. Yes. But before a father of faith, ano po ang background ni Abraham? Matandang walang anak. Yeah, that's right. Kaya siya Pines. Kasi nag-iisip. Dalawa yung sinabi niyo po, matandang walang anak, at yung kauna-unang sinabi niyo, Father of all nation, Father of... Parang contradict. Parang contradict. Paano siya magiging Father of all nation? Matandang walang anak. Imposible maging father ng buong bansa. Which is, siya yung pagmumulan ng lahi ng mga tao. Na siya ay matandang walang anak. Kaya doon po, binigyan siya ng test para ma-accomplish yung promise ng Diyos. Tama po ba? Imposible naman na matandang walang anak magkakaroon ng ama ng buong bansa. Posible. Para matupad yung dinidesign ni Abraham at mangyari yung pangako sa kanya ng Diyos, kailangan niyang dumaan sa test. Paano kung bumagsak? Hindi siya father. Tama. Magre-repeat. Repeat lang. Yeah. Magre-repeat. Kaya nga bago dumating sa kanya yung test, dumaan siya sa mga Pagsubok. anong pagsubok? Hindi nakapasa. Una, hindi nakapasa. Ano yung hindi nakapasa? Yung una nakapasa. Umalis siya sa Ur. Sabi ng Diyos, Abraham, napakayaman mo na. Dumidipindi ka na sa yaman mo. Pero, sabi nga ni Abraham, wala naman akong anak na pagmamanaan. Paano mo sasabi na ako ay maging ama ng buong bansa, na sindami ng buhangin, sindami ng bituin ang aking mga anak sa linglahi? Sagot siya, sige, para katunayan ko na tutuparin ko ang pangako ko, ngayon sumunod ka sa aking utos. Ano yung utos ng Diyos sa kanya? Lisanin yung Ur. Ano yung Ur? Which is, symbolize yung Ur, ito ay lugar ni Satanas. Ur, Babylonia. Saan sa pinapalipat ng Diyos si Abraham? Sa land of Canaan. Yung Canaan, hindi naman niya alam yung lugar na yun eh. Wala siyang ari-arian. Samantalang dito, ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang mga alipin, ang dami niya ring kayamanan, mayaman siyang tao. Sikat siya na tao. Marangal siya na tao dito sa Ur. Pero ang sabi kay Abraham, lahat ng yan iwan mo. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Si Abraham sumunod o hindi? Sumunod. Nakapasa.
Bakit siya nakapasa? Dahil sa narinig niyang salita. Paano kung wala siyang narinig na salita at pumunta siya ng Kanan? Ano mangyari sa kanya doon? Wala. Pero dahil sa narinig niyang salita, yung pananampalataya niya nagkaroon. Kaya sumunod siya. That's why, without listening, our pananampalataya cannot. Paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos, ang leading ng Holy Spirit na kinukumbik sa atin without listening the Word of God? That's why, nung pumunta si yung makita natin dito na nung sumunod si Abraham, pumunta sa Kanaan, di ba, wala siyang kayamanan na dala. Ang dala niya lang, pamangkin niya at yung asawa niya. Wala. Nandoon, naiwan lahat. Saan? Sa mga alipin niya. Di pumunta doon. Dumating ngayon yung taggutom. Na halos, sila ay mamatay. Ayan na. Ito na yun. Parang tayo din eh. No? Nung tayo ay naging Kristiyano, at sabi pa niya na pag tayo ay tumanggap kay Jesus Christ, wala na tayong problem. Pero baliktad. Mas maraming problem. Sumunod si Abraham sa sinabi ng Diyos. Iniwan niya yung kanyang makamundong buhay, which is, tayo din noon. Nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo, palasimba tayo, panabdasal. Di ba? Dahil alam natin na solusyon ang Diyos sa ating mga problema. Mas lalong maraming problema. Bakit? Kasi yung pananampalataya natin doon, hindi pa 100%. 50% pa lang. At least may pananampalataya. Di ba? At least may pananampalataya. Kaya nga, hinubog ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng test. Hindi magiging 100% yan pag hindi siya dumaan sa mga ganitong level ng pananampalataya niya. Ibig sabihin, yung mga pinagdaanan niyang mga ganitong test ay para mahubog yung pananampalataya, maging perfect. Maging 100%. Dahil ang pinakahuling test na harapin ni Abraham ay yung ihandog niya yung kanyang kaisa-isang anak. So bago yun, nagkagutom. Anong ginawa ni Abraham nung sinabi ng Amalekite na which is a leader ay si Abimelech? Ang ganda ng babaeng ito, nakasama mo, gusto kong kunin na maging asawa. Anong sinabi ni Abraham? Kapatid ko yan. Bakit? Kasi natatakot siyang hindi kunin. Patayin. Naging self-centeredness siya. Anong self-centeredness? Takot siyang patayin. Diba? Ganon din sa ating pananampalataya. Mayroon pa rin self-centeredness sa ating pananampalataya. Na ano? Pag nanalangin tayo, Lord, bless me. Lord, bless my family. Lord, ganito. Diba? Nakita nyo? Hindi lang tayo yung ganon dumaan ng ating pananampalataya ng mga nakaraan. Ganon din sa Abraham. Pananampalataya niya, katulad din natin noon. Na ang panalangin din natin noon at ang pananampalataya natin noon ay self-centeredness. Tama? Kaya nga ang sabi ni Abraham, Sarah, pag nakita ka ng mga taga rito na maganda ka at nalaman nila na asawa kita, papatayin nila ako para makuha ka lang. Kaya sabihin mo kapag tinanong ka nila na kapatid kita, para hindi ako patayin nila. Self-centeredness, di ba? Inisip niya lang yung kaligtasan niya para ba't yung sa asawa niya hindi nasaktan? Nasaktan yung asawa niya. Diba? Sino ba naman na diba? Ganun po. So, nakapasa si Abraham sa nung pagsubok. Bakit? Kasi ang Diyos pa rin ang nanupad sa kanyang pangako na hindi si Sarah at si Abraham ay pababayaan ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa pangako niya sa Genesis chapter 12 na Abraham, ang magpala sa iyo pagpapalain ko. Ang magsumpa sa iyo susumpain ko. Gumawa man ng kasalanan, pagkakamali si Abraham sa asawa niya at lalong-lalo na sa Diyos, ang Diyos pa rin ang nag-ayos sa kanyang gusot. Tayo din po, yung buhay din po natin, no? Ang daming pong mga personal way. Ayan, utang, away sa mga kalapwan ng uusga sa atin. With this personal way.
Ang dami nating mga personal way na papunta sa kapahamakan. The result of our personal way is lalong kabiguan. But makita natin, ang Diyos nandoon pa rin para ano? Para i-restore, i-revive, at ayusin yung ating mga pagkakamali. Amen? Yung tingnan niyo si Abraham, hindi na pinahintulot ng Diyos na si Sarah ay mapangasawa o kuning asawa at patayin siya nung malaman na nagsinungaling si Abraham sa mga taga doon. Tama? Natakot si Abimelech. Nagsabi, Abraham, bakit mo pinaglihim na kayo pala ay mag-asawa? Kung sumpain kaya ako ng Diyos. Si Abimelech, alam niya yung pinangako ng Diyos kay Abraham bago pumunta doon sa lugar na iyon. Na ano, ang magpala sa'yo, pagpapalain ko. Ang sumpain ka, susumpain ko. O, kaya natakot si Abimelech. Sino gumawa nun? Ang Diyos. Gumawa man ng mali or personal way si Abraham, pero ang salita ng Diyos, tutuparin niya hanggat hindi ito nangyayari. O, tingnan niyo po. Matagal na sana tayong wala ngayon. Bakit? Ang daming duman sa atin ng mga pagsubok. Na halos yung pananampalataya natin talaga down na down. Saan? Sa mga pagsubok. At naranasan na natin ng mga personal way natin na ginawa. Pero hindi pa rin nagkulang. Kaya nga sabi ng Bible, ay nung kinanta natin na, di mo ako iiwan. Di mo ako pababayan. Pangako mo. Kaya, kahit na anuman yung ginawa nating mga pagkukulang, napakalaking pagkakamali sa harapan ng Diyos, which is we use our personal way because of our self-centeredness. But our God is still faithful to His promise that He will never leave us nor forsake us. Then, dumating na ngayon. Ito na, sa chapter 22. Yung pananampalataya ngayon ni Abraham, hubog na. Bakit? Naranasan niya na eh. Na ano? Naranasan niya na ang Diyos ay tapat. Amen? Na kahit sa hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanya. Kaya yung pananampalataya niya, naging absolute value niya ay ang gospel. Na anong gospel? Ito, ihandog mo yung anak mo. Gospel yun. Kasi kung hindi po gospel ito, ganito po yun yung tinatawag na gospel. Ang paghandog ni Abraham sa kanyang anak, mayroon pong meaning sa gospel. For example, kundi ito yung katutunayan. Abraham is representative God. Isaac is representative tayo, makasalanang mga pinili. At yung tupa na hindi naman aksidente, kundi talagang plano ng Diyos na pumunta din sila doon, walang tupa. Wala silang tupang dala at walang tupa na naligaw doon. Pero makita mo, pagkatapos nun, meron na. At nakakagulat, sanga nakasabit sa, sungay nakasabit sa sanga. Sino nag-provide nun at gumawa ng ganong milagro? Ang Diyos. Noong nakapasa si Abraham. Makita nyo dito, si Abraham, buo ang pasya o ang loob niyang, sino makakagawa nun sa kanyang sariling anak? Kaya mo, sis? Hindi kaya. Pag walang pananampalataya. Imposible. Makakapunta po ba si Sister Ninang Salvi ngayon sa gabing ito without pananampalataya? Cannot. Makakapunta ka po ba ngayon, Sister Emily, ngayon sa gabing ito kung wala kang pananampalataya? Cannot. And pananampalataya ay grace ng Diyos, biyaya, kaloob ng Diyos. Hindi tayo. Hindi yung pumunta ka dito para magkaroon ka ng pananampalataya. No, nung pumunta ka pa lang dito, nandoon na yung grasa ng pananampalatayang pinagkaloob sa'yo ng Diyos para makapunta ka dito. Amen. At nandito ka naman ngayon na yung pananampalataya mo more na pinupuspos, pinupuno. May pananampalataya ka na doon. Ilang porsyento? 50. Nung pumunta ka dito, nada na. 70, 80. Dumadami. Diba? Abang nakikinig.
napupuno. Oh, lumilevel up. Ganun siya. tubig lang kanina. Oo, nagle-level up. Tumataas. Tama? Tama. Sa tubig. Then, punta na tayo sa pinakapuso ng mensahe. Ano ba yung hiningi sa atin ng Diyos na kaya natin isikripisyo? Dahil yun yung pinakabuod ng ating sharing. Ano ba yung hiningi sa atin ng Diyos na kaya natin isakripisyo abot sa ating pagtitiwala na ang Diyos ay God, our provider? Oras. Bakit oras? Dahil kailangan bigyan siya ng oras para purihin siya. Natis ka na ba sa oras? Sige nga, paano mo na masabing kapag tinawag ka, halimbawa, ng Lord, sa pamamagitan ni Pastor Ferdy, iiwanan mo kaya nagluluto ka? Iiwanan mo kaya? Madalas na kasi nangyari sa akin yan. Galing ko siya. Hindi ko lang ulam. Kasi galing yung Bible. Unahin ko yung Bible. Yung mga ganon, hindi ko alam kung yun na yun, pero sa mga Bible, ganun po. Sa totoo lang, ang daming conflict Ang dami. kapag pinag-uusapan sa Diyos. Bakit? Si Satanas nag-i-intervene. Nag-i-intervene. Kagaya kanina, kay Ninang Arlene. Bakit? Because, dalawa, test or temptation. Na kapag kanahanap mo yung plano ng Diyos, why God allowed this test, you will receive reward. But if you are failed, repeat again. Because of temptation. Because of the intervention of Satan. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay sa mundo ito, hindi nawawala itong dalawa. Test and temptation. Ngayon, ang tanong, ano yung isang bagay na pinaka-precious, valuable sa buhay mo na kaya mong isakripisyo sa Diyos para makapasa ka sa test. Sa test. Take note, test is not curse or ang pagsubok o pagsusulit ay hindi ito ay paraan para tayo ay ipahamak. Kundi, benepisyo natin ito. Para ano? Para matanggap yung pangako ng Diyos. Then, hindi tayo bibigyan nito kung hindi natin kaya. Dahil, ang pananampalataya natin, alam ng Diyos kung ilang step, ilang level ang pananampalataya natin. Tama? So, kung oras, pagpalain kayo sa oras, upang magamit kayo ng Diyos sa kanyang dakilang layunin. Amen. Sunod, ano po? Ano po yung isang bagay na pinakamahalaga ito sa buhay mo na kapag sinabi ng Diyos, anak, ibigay mo na sa akin. Ako nang bahala. Kaya mo bang ipagkatiwala, isakripisyo sa Kanya? For example po, ito po, halimbawa, si Kristan, kapag hawak niya na yung cellphone, tuwang-tuwa, halos hindi na makakain at di pa makatulog dahil sa cellphone. Sa napapanood niya ng mga kingkoy o kay mga academic learning na ganon. Then, alauna na. Nagising ako. Bigla akong nagising. Nakita ko, tuwang-tuwa, hindi na nakakatulog. Ang ginawa ko, ano ang reaksyon ni Kristal? Galit. Nagalit, umiyak. Tayo din. Pag may kinukuha sa atin ng Diyos, ganun ang ating feeling. Nasasaktan, nagagalit tayo, naluluto. Hindi niyo po ba alam yun? Isa na dyan, halimbawa na lang, si Sister Lilith. Napakasakit yun. Sister Rochi. Napakasakit yun. Minsan, trabaho. Napakasakit yun. Minsan, kalusugan. Napakasakit din yun. Napakalungkot din yun. Bakit? Para alisin, tapyasin yung ating mga idolatry sa ating puso. Si Abraham, idolatry niya, anak. Kaya nga ang design niya magkaroon ng anak para tagapagmana. Pero, kinurik ni Lord yung kanyang pananampalataya. Na ang purpose kung bakit ka magkaanak, hindi para pamanahin ng iyong material, kundi siya yung magiging daluyan ng Israel or
ng gospel. But ang mali kasi sa atin, mali yung ating pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Self-centeredness, money-centeredness, successful-centeredness. Purpose. Nagtatrabaho tayo para ano? Para sa aking pamilya, para sa future ng aking mga anak. Mali ang purpose. Nag-aaral ang ating mga anak para ano? Para makapagtapos, makatakuha ng trabaho, malaki ang pera, mabago yung buhay namin na hindi na kami makatira sa Tumana, makatiraman kami sa Ayala. Yun po yung religion, which is dati natin pananampalataya noon. Kaya nga ang daming test. Saan tayo tinitest? Sa mga bagay na ito na kung sana'y nakikita ng Lord na ito yung self-centeredness natin. Idolatry natin. Kaya gusto niyang tanggalin yung mga wrong routine, wrong imprint, wrong nature, wrong pananampalataya. That's why kapag tinatanggal niya ito, actually hindi po biglaan. Kunti-kunti. Kaya nare-realize natin, ano ba yan, Lord? Di ako na-overcome nito. Di ba? Pag hindi mo ma-overcome, kasi kapag tinanggal niya biglaan yan, kaya mo kaya? Hindi kaya. Like your husband. Kunti-kunti. Tinatanggal niya sa'yo. Bakit? Diyos-Diyosan mo siya. Daming ganito sa atin. Kaya unti-unti na tatanggalin ni Lord ito para ma-realize natin na hindi ito ang blessing natin. Ito yung ginagamit ni Satan. Temptation nga eh. Pero kapag naging buo na yung pananampalataya mo at na-overcome mo ito, hindi curse. Blessing. Yun yung pangako ng Diyos. Like si Job. Si Job. Ano ang kanyang idolatry? Ano ang kanyang self-centeredness, money-centeredness, successful-centeredness? Kayamanan. Mga anak. Yung kalakasan niya. Kaya yun ang ginamit ni Satanas para ano? Para i-temptate siya. Na hindi na magtiwala sa Diyos. Kaya ang sabi ni Satanas sa Diyos na, pinupuri ka kaya ni Job kung ipinagpapala mo siya. Subukin mo kaya na huwag siyang pagpalaid nang hindi kanya isumpa. O sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Huwag mo lamang siyang Patayin. yes. Nung kinuha kay Job ang mga bagay na iyon, nakita po ba na si Job ay lumugmok ang kanyang pananampalataya? No. Naging matatag siya sa pananampalataya dahil mayroon siyang absolute covenant. Ano yung covenant niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din nagkukuha. Hubad akong ipinanganak, hubad na akong babalik sa lupa. Kaya ano ang naging result? Dumoble yung kayamanan niya. Yung 7 niyang anak, naging 14. Why? Because when you pass the test, reward will come in. That's why problem is not problem. Problem is the blessing. A way to receive blessing. Not curse. Not problem. Not destruction. Nangyayari lang sa ating isip na problem is my problem. It is a curse because you don't know what is 2 things. What is test? What is temptation of Satan for you? Kaya mahalaga nyo pong maunawaan yun. What is test? What is temptation? Kung temptation ito, cast out! Because you have power and authority to bind and loose work of Satan. Kung ito naman ay test sa iyo ng Panginoon, humingi ka ng gabay. Sabi ng Santiago, kung kulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos di nanunumbat. Sagana magbigay, hindi nanunumbat. Ask God. Siya ang nanugat, siya ang magpapagaling. Sabi din po ng Biblia, siya ang nagbigay ng pagsubok, siya rin ang paglulutas. Ang kailangan mo lang ay trust. Pananampalataya. Kaya, pakinig. Para yung trust, pananampalataya ay maging 100%. Maging strong. Amen po ba? So, ayun na yung ating mensahe. Na-bless po ba kayo? Amen. Parang nandito tayo sa small church. Small church. Okay. Pinaiwan na dito. Oo nga. Kayo po mag-share. Kanan talaga, no? Kumuha na kayo sa inyo. Sa akin nagre-repass. Info sa pag
Di ba po Bible natin ka po kay Brother Bernard? Kahapon po. Di ba sinabihan na ako na rin, saan ka na naman pupunta? Pupunta ka tayo kay Julieta. Tapos ano po, dininay ko po, sabi ko, hindi ako pupunta ng Bible yung pag-uwi ko. Galing akong barangay, nagpa-ID ako. Kasi ayun, White liar? White liar? ayoko kasi mag-away. Hindi naman mag-away, ayoko yung Parang may may marinig pa ako. Tapos yun sabi ko, tara maligo ka na. Itong Angel, stariray. Mama, galing akong barangay, sinamahan ko si Ate Margie. Hindi kita nakita. Gumagano ko sa kanya. Nagsasay ikaw. Ba't kita nagkita? Sinakyan mo lang. Oo nga, nakita ko kayo. Lalo pag pinasundan. Tapos, Sabi ko, test nyo na. maligo ka na sa Lenes. Kung maligo ka na, sabi niya, magkakapalit na kayo ng mga mukha na. Kasi lagi mo kasama. Sabi ko, ano ka ba? Alam mo ba, bakit tayo nagpapatuloy sa gawain sa Panginoon? Kasi nararanasan ko kung ano yung pag-aaral. Pag yung salita ng Diyos yung narinig ko, balik pa rin siya. Sinundan ko po sa CR, pinaliguan ko na po. Ugali naman po natin. Ligo lang po ha, bukas po yung CR, baka wala sa Diyos. Ugali po talaga namin, ugali ko po paliguan siya pag may time po ako gano'n. Pinaisip ko sa kanya, sabi ko, ano yung bakit? Sa totoo lang, ayaw kong gawin ito. Pero bakit ko nagagawa? Kasi ito yung pag-aanan ko. Para maging okay tayo. Alam mo yung masaya, pero kung naiirita ako, sabi niya, may Bible na naman kayo bukas. May Bible kanina po, di ba? Parang sa init. Hindi ako maganda, iniisip pa. So, paano ko ba siya ipapaliwanag kasi aalis na naman nga ako. Hindi umalis na naman nga po ako. Pagbalik ko, gising na naman siya, sabi ko yan naman siya. Test and temptation. Pastor, nakalimutan ko di ba yung kay Brother Bernard, i-cast out yung word of Satan. Kasi po sobrang na ako dun sa message ko ninyo, narinig ko, yung tungkol sa ano yung maiiwan mo. Parang nakalimutan ko, i-cast out si demonyo dun sa asawa ko. Kanina po habang naglalakad ako, Lord, ayun na naman po, ganon. Hindi po siya nag-aalit. Sabi niya, ano yan sa Bible niyo? Sabi ko, masaya. Wala nga si Pastor, sabi niya, bukas ulit sa hindi. Mamaya. Sabi niya, mamaya kay Arlene, gumanon po ako. Tapos susunod pa yata kay Marisa, sabi niya, sige na nga, ayusin mo yung mga anak mo. Baka pag uwi mo, wala yung mga anak mo. Sabi ko, alam mo na, pag sinunod mo yung gawain sa Panginoon, si Lord na ang bahala. Sabi ko, paniwalaan mo yan. Kasi sa tamad kung hindi ko kayang pagsabay-sabayin niyo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero bakit ko nagagawa? Binibigyan ako ng isang lakas. Tama kayo. Yun po yun. Yun po. Nakapasa? That's why, nandito kayo at si Ninong, walang nangyaring problema, gulo, Pero away. yun nga po kung hindi ka nakapasa, inulit ngayon. Repeat. Para makapasa. Nakapasa na po. Yung Mrs. Thank you. Pag nakapasama, mag-upgrade. Yung test. Nag-upgrade yung test. Basta ko pa. Hindi pwede. Bilang pa sa apelido. Pwede. Hindi ka nakapasa sis? Pass nga mo. Masaya daw siya. Ano nga ba? Yung temptation. Yung pala yun. Iba pala yung test. Sabi ko nga eh. Pag test Para pala, magkaparehas. pag nalagpasan mo yun, magiging testimony. Pag Yes. yung temptation, pinatulan mo yung temptation, talagang, baon ka sa temptation. Bagsak. Bagsak ka doon. Yung nakakaano po kasi, ang nakaka-bless ko sa buhay ko ni Abraham nga. Diba? Na, andun diba? Kahit naman yung dun sa ano yung iaalay mo yung anak mo. Nag-iisa na nga lang, iaalay mo pa. Kahit sino siguro sa atin, Wala talagang Without faith. Kaya napakaano na, nung yun nga sabi mo na, ano yung kukunin sa atin ni Lord na kaya natin ibigay. Kasi alam nyo kayo lang pa iniisip, ano bang
napakahalaga ng oras na ilalagay mo kay Lord. Ngayon sabi nga, gaya kanina, parang naano ako dun sa kanina yung sinisilip ako dun sa tubig sa kasi nga, di ba, tumataas. Tapos sabi nung isang mama, dalawang mama nandun, sabi ko, tapos sila, alam mo yung salita nila na sabi, kaya tayo dinadalaw lagi ng baha kasi nakakalimot na tayo sa taon ko. Hindi ko alam kung para sa akin, para sa kanya. Nakakalimot. Kasi isang oras lang daw, hindi natin maibigay. Pero tumatakbo yun sa ko yun. Kaya hanggang ngayon. Isang oras lang daw kasi, puro daw tayo hanap buhay. Sabi ko, hanap buhay. Wala naman ako hanap buhay. Kailangan matapos. Sabi ko, ang dami kong trabaho. Wala akong sweldo. Yun talaga yung doon eh. Kaya pagdating ko talaga sa puro daw hanap buhay. Kaya daw niya, puro na lang daw sa hanap buhay. Ang pahinga daw niya alak. Kaya pahinga daw nila alak lang. Hindi lang nila magawa na yun nga sabi ko, nga po, isang oras lang, hindi natin ibigay, diba? Hindi ko maano kung alam niya na nalipat na sa simbahan, or di ba yung nag-aaral sa hindi ko alam kung para sa, parang pinangaralan niya rin yung sarili niya, na parang pati ako, parang gano'n. Kaya sabi ko, yung oras talaga, na dapat meron tayo para kay Lord. Kasi, lahat naman lahat may ilang bagay dito. Kumbaga, lahat binigay na sa akin. Yes, diba? Pag-gising pa lang sa umaga, diba? Kaya ako talaga, pag-gising sa umaga, thankful na ako kagad kay Lord. Ito, kumbaga, parang may alarm clock na nga ako na kasi nga yun na pag-isip. Kaya, kagad ako, thank you Lord, kasi binising mo ako. Kasi kung di mo binising, wala ka nang gagawin sa parang gano'n. Kaya yung napakahalaga po ng time talaga, na i-aaray natin sa ating Panginoon. Kasi bawat po kasi, diba, may oras ng kain. Diba, ilang beses tayo kumakain. Umaga, tanghali, hapunan, meron pang merienda, hindi lang diba, hindi lang Kaya kumbaga, dapat kung ano yung oras, yung hinihingi ng Lord na oras na kaya natin ibigay sa Kanya. Yun po yung parang po sa akin, nag-try na natin. Yun lang po ang mayayari. Pera, sabi ko nga, wala akong trabaho. Kaya kung ano po yung meron ako sa wallet ko, talaga. Yun po. Ayun po yun. Thank you po. Si Rose, ano tutunan mo ba? Si Ate Chuchay, nag-share. Kahit konti. Ano natutunan mo ba? Mayroon? Share mo lang. Open mo. Puso mo kay Lord. Nahiya. Huwag ka nahiya. Nangungulat na sa papa. Sabihin mo na. Mga tita at tito at lula muna dito. At kuya pa. Ano yung pagsubok sa inyo? Pinapasa na niya kay papa niya. Ano, pas mo Mamaya na? sabihin niya, puro di na nga ako. Paso na. Kayo na, Si kuya. papa na malamang. Hindi, kaya mo yan pa. Dito na ako. Support ka. Ano sa inyo, kuya? Tungkol sa test in... Ganun pa rin, no? Hindi siya pilitan, pero wala kayawan. Pagsubok at tukso. Opo. Diba ang mga pagsubok sa buhay natin ay naging nandun na binigay sa atin yan para malalaman kung hanggang saan yung kakayanan ng puso natin. Baga, binigay sa iyo dahil kaya mong lagpasan. Amen. Ang mga tukso naman ay baga nakapalibot lang sa iyo Oo. para hindi mo matupad yung gusto mong direction. Baga pinaikutan ka ng tukso. Dahil hinaharangan ka para makarating sa pintuan yung gusto mong tama. Ang lalim. Ibig sabihin ni kuya na nandyan lang yung tukso, which is si Satanas. Hindi nawawala para hadlangan